Akala ko habang buhay kong hindi matatapakan ang lupang sinilangan ng aking mga magulang. Para sa akin, ang Amerika ang aking tahanan. Ako, si Paulo Reyes. Ang aking tatay at nanay ay mga imigrante, nagkakilala sa California, at ikinasal sa isang maliit na simbahan sa gilid ng Daly City. Doon ako isinilang, lumaki sa amoy ng sinigang tuwing linggo ng umaga at sa ugong ng bentilador sa aming maliit na karinderya. Kapag nababanggit ang Pilipinas, ang alam ko lang ay ang mga lumang litrato at mga kwentong paulit-ulit. Mainit, matrapik at magulo. Nasanay ako sa mga ganoong kwento kaya't madalas ko na ring biruin. Ang pag-uwi sa Pilipinas ay parang pagbalik sa dekada 90, puro tape deck at Nokia. Simple lang ang buhay namin ni Isabel, ang asawa ko. Isang maliit na karinderya sa Daly City na bukas 6 na araw sa isang linggo at tuwing linggo, kalahating araw lang. Ang amoy ng bawang at suka ay kumakapit sa aking jacket. Pag-uwi sa gabi, pagbukas ng pinto ng kotse, naaamoy ko pa rin. Sa mga araw na maraming customer, nanginginig ang mga kamay ko hanggang sa oras ng tanghalian. Sa California, ang $100 sa pitaka, kapag ipinamalengke, ipinangasolina at ipinambili ng mabilis na pagkain ay wala na agad. Idagdag mo pa ang isang kahon ng guantes at bote ng disinfectant at ubos na kaagad. Kapag nagpa-deliver ng pagkain, kasama ang service fee at tip, bigla mong mararamdaman na mas mahal pa ito sa inaasahan. Hindi ako mahirap pero hindi rin naman ako mayaman. Lagi naming sinasabi ni Isabel, kayod lang muna ngayong buwan, tiis hanggang taglagas, tapos Pasko na. Ang pagtitiis ay naging isang ugali. Sa komunidad namin, kapag may bumabanggit ng Pilipinas, iisa lang ang tono, marumi, mahirap, siksikan sa mga ospital, walang teknolohiya, laging cash ang bayad at hindi ligtas ang pagkain. Si Isabel ay nanirahan din sa Pilipinas bago siya pumunta sa Amerika sa ilalim ng Family Reunification Visa. Ang mga alaala niya ay magkahalo, may mga magagandang coffee shop, mababait na kapitbahay, ngunit mayroon ding mga araw na maalinsangan, maalikabok, at ang mga busina ng sasakyan ay nakakabingi. Sa madaling salita, kung walang malaking dahilan, hindi namin iisipin na umuwi. Ang malaking dahilan ay dumating isang hapon na puno ng customer. Habang naghihiwa ako ng sibuyas, biglang nagdilim ang paningin ko at ang puso ko'y kumabog na parang bumagsak na elevator. Napahawak ako sa mesa. Tinanong ako ng isang customer, "Are you okay?" Pilit akong ngumiti. "I'm fine, pero hindi talaga." Dinala ako ni Isabel sa likod, pinainom ng tubig at sinabing huminga ako. Nang gabing iyon, dinala niya ako sa urgent care. Matapos ang ilang pagsusuri, inilipat ako sa ospital para sa karagdagang mga test at mas maraming aparato ang ikinabit sa akin. Sa huli, tiningnan ako ng isang Amerikanong doktor at sinabi ng mahinahon na parang nagbabasa ng isang reseta. Mayroon kang congenital heart problem. Matagal nang kinukumpensa ng katawan mo, pero ngayon, hindi na nito kaya, kailangan mo ng operasyon. Natahimik ako nang marinig ang salitang operasyon na parang isang piraso ng bakal na bumagsak sa akin. Pumasok sa isip ko ang credit card machine sa aming tindahan, bawat tunog ng beep ay katumbas ng kaunting pera. Mahina akong tinanong, magkano po ang tinatayang gastos kung wala akong insurance? Nagbigay siya ng isang numero na mas mahaba pa sa linya ng EKG. Nanlumo ako. Naisip naming itigil na ang pagbabayad ng daan-daang dolyar para sa insurance bawat buwan para ipunin na lang para sa renta at mga sangkap. Ngayon lang namin nalaman na ang aming inipon ay para pala sa isang malaking alalahanin. Sinubukan kong tawagan ang insurance company, umaasang mayroon pang paraan. Sinabi nilang kailangan kong maghintay sa susunod na open enrollment period at kahit makakuha ako, hindi agad ito magiging epektibo. Mataas ang deductible at maraming bagay ang hindi sakop agad, lalo na't narito na ako sa ospital. Sa madaling salita, hindi ito mabilis at ang sakit ay hindi naghihintay. Nang gabing iyon, umuwi ako at napaupo sa sahig ng kusina. Tinitimplahan ako ni Isabel ng salabat, namumula ang kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinapakalma ang kanyang boses. "Huwag kang matakot." Sabi ko, "Hindi ako takot, nag-aalala ako." Binuksan namin ang aming email, ang listahan ng mga gastos na ibinigay ng doktor. Bawat linya ay parang martilyo na pumupukpok sa mesa. Bayad dito, bayad doon, tinatayang mga karagdagang bayarin.
Napabuntong hininga ako. Kahit ibenta namin ang bahay, hindi pa rin sigurado kung sasapat. Ayoko ng pakiramdam na walang magawa. Para akong na-stuck sa gitna ng Highway 101, traffic at pinapanood ang gauge ng gasolina na bumababa ng walang magawa. Noon, tumawag ang tita Elena ni Isabel sa FaceTime. Nasa Maynila siya. Umuwi kayo dito, iho, at magpagamot. Mayroon tayong magagandang international hospital dito, magagaling na doktor, at mas abot kaya. Napangiti ako, nang mapait. Talaga po, tita? Ang naririnig ko po kasi ay puro reklamo tungkol dyan. Hindi siya nakipagtalo. Sinabi lang niya, ikaw na mismo ang tumuklas. Tiningnan ako ni Isabel at hinawakan ang aking kamay. Paano kung subukan natin? May mga kakilala ako na pwedeng tumulong sa pagsasalin ng mga medical records. Hindi natin pwedeng madaliin ang desisyon na magpa-opera dito sa Amerika. Nanahimik ako. Ayokong umuwi sa isang lugar na lagi kong pinipintasan. Natatakot akong mali ako, pero natatakot din akong tama ako. Nag-usap pa kami sa isang 24-hour diner. Libre ang refill ng kape pero ang puso ko'y walang laman. Sa kabilang mesa, isang matandang Pilipino ang nagkukuwento tungkol sa Pilipinas, parehong lumang tugtugin, korupsyon, kahirapan, hirap ng buhay. Humigop ako ng sopas at sa isip ko'y umalingaw-ngaw ang mga biro na lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko. Pag uwi sa Pilipinas, siguradong dial-up pa ang internet. Kapag umorder ng pagkain, tatawag ka sa landline at maghihintay ng 3 araw. Narinig ko ang sarili ko at napagod ako. Ang totoo, wala akong alam. Inuulit ko lang ang sinasabi ng iba. Kinabukasan, bumalik ako sa ospital para sa isa pang konsultasyon. Matiyaga pa ring ipinaliwanag ng doktor. Ganoon pa rin ang presyo, ganoon pa rin ang tagal ng paghihintay. Paglabas ko sa parking lot, binuksan ko ang aking telepono at nakita kong nagpadala si Isabel ng maraming link ng mga ospital sa Maynila. Mga lugar na may cardiology department, serbisyo para sa mga international patient at mga hotline para sa suporta. Hindi ko binasa ng mabuti, tiningnan ko lang ang mga litrato ng makikintab na lobby, mga leather na upuan na maayos ang pagkahanay at mga taong nakasuot ng puting uniforme na may magiliw ng ngiti. Sabi ko sa sarili ko, sa litrato, lahat naman maganda. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang tatay ko. Nang marinig ko ang kanyang boses, gusto kong pag-usapan ng ibang bagay, ayokong pag-usapan ang puso ko. Ikinuwento ko ang tungkol sa karinderya, ang customer na malaki mag-tip, ang kaibigan kong nagyaya na mangisda. Sa huli, napabuntong hininga ako. Tay, mukhang kailangan kong umuwi ng Pilipinas. Tumahimik sandali si tatay, tapos mahinahon niyang sinabi, umuwi ka, anak. Walang pumipilit sa iyo na mahalin mo agad ang lugar na iyon. Tingnan mo lang ng mabuti. Pinatay ko ang tawag at tumayo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw sa freeway na gumagapang na parang isang kumikinang na ahas. Naisip ko ang pera, ang takot, ang pride. Naisip ko rin si Isabel, ang kanyang matiyagang mga mata. May mga pagkakataon na hindi kailangan ng isang lalaki na maging bayani, kailangan lang niyang aminin ang pagkatalo ng kanyang ego. Binuksan ko ang laptop, ang website para sa pag-book ng ticket. Tinipa ko ang 3 letra, NAIA. Kumabog ang dibdib ko, tapos bumalik sa normal. Pinili ko ang pinakamalapit na petsa na sa tingin ko'y makakapag-ayos ako ng mga gamit. Medyo nanginginig ang kamay ko, pero pinindot ko ang confirm. Akala ko habang buhay akong hindi uuwi, pero sa ilang pag-click lang, nagbago ang lahat. Tiningnan ko si Isabel at sinabi ng pabiro, kung pagdating natin doon ay tama ang mga biro ko, puro Nokia at tape deck, babalik tayo agad ha? Pinitik niya ako ng marahan sa noo. Pumunta muna tayo bago magsalita. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman kong totoo ang ngiti ko. Hindi pilit. Nakabook na ang ticket papuntang Maynila. Ako na mismo ang titingin kung ang Pilipinas ay talagang dekada 90 pa tulad ng lagi kong biro. Ang numerong lumabas sa machine ay A113. Ang ETA na ipinakita ay 05,007 minuto. Sabi ko kay Isabel, "Uy, ang bilis naman." Ang malamig na hangin mula sa aircon ng lobby ay dumampi sa aking noo na mayroon pang pawis mula sa mahabang biyahe.
Hila-hila ko ang aking gasgas na maleta habang nakatingala sa electronic board na nagpapakita ng mga asul na numero. May maririnig na mahinang tunog sa bawat pagpalit ng numero. Tumayo ako doon na medyo nawalan ng kumpiyansa dahil lahat ay masyadong maayos kumpara sa aking imahinasyon ng dekada 90. Kaninang umaga lang, nang lumapag ang eroplano sa Naya, akala ko'y papasok ako sa isang lumang pelikula maingay, magulo, lahat ay sumisigaw. Pero hindi ganoon. Pagbukas ng salaming pinto, ang amoy ng hamog ng gabi ay humalo sa amoy ng kape. Inactivate ni Isabel ang eSIM na binili niya. Nag-book kami ng Grab sa itinalagang lane. Ang driver ay nakasuot ng seatbelt at mahinahong nagsalita. "Sir, pakikabit po ng seatbelt ninyo." Nagulat ako at ikinabit ito. Ganito rin naman sa California, pero nang marinig ko ang salitang po, biglang gumaan ang pakiramdam ko. Ang inupahan naming kondo sa Quezon City ay maliit pero maayos. Ang 2-in-1 washer-dryer ay tumunog na parang laruan. Nagpahinga ako ng kalahating oras at hinipon ni Isabel ang aking noo. Bangon na. 3:30 p.m. ang appointment natin sa St. Luke's. Nag-book na ako online. Ipinakita niya ang confirmation email na may QR code. Ang address ay St. Luke's Medical Center, Global City, Taguig. Huminga ako ng malalim. Tara na. Ang panahon sa Maynila ay maaraw, na may mga puting ulap na lumulutang sa ibabaw ng matataas na gusali. Ang aming Grab ay sumisingit na parang isda sa gitna ng mga motorsiklo, ngunit hindi nagmamadali. Pagdating sa BGC, kumikinang ang mga salamin ng gusali, payapa ang tubig sa mga fountain, at may isang grupo ng mga kabataan na nagpipicture sa ilalim ng mga puno. Binuksan ng guwardiya ang pinto at yumuko. "Good afternoon po, sir, ma'am. Check up po." Itinuro ng receptionist ang queuing machine. Hinawakan ko ang screen at pinili ang cardiology. Nagprint ang machine ng isang maliit na papel na parang tiket sa sine na may ETA sa gilid. Isinilid ko ang tiket sa aking bulsa. Hindi pa ako nag-iinit sa upuan nang marinig ko ang bell na tumatawag sa numerong A113. Tiningnan ako ni Isabel na nakangiti. "Anong masasabi mo ngayon?" Nagkibit balikat ako at ngumiti. Siguro, kaunti lang ang tao ngayon. Isang receptionist na maayos ang pagkakatali ng buhok at may handang ngiti ang lumapit. "Good afternoon po. Pasaporte at appointment confirmation po ninyo." Kinakabahan ako. Inilabas ni Isabel ang lahat, kasama ang mga nascan na file sa kanyang telepono. Tiningnan ng receptionist ang mga ito sa loob ng ilang minuto, isinauli ang mga papel at binigyan ako ng isang information sheet sa Ingles at Filipino. Itinuturo ang bawat section. "Pakitingnan po kung tama ang pangalan, petsa ng kapanganakan, at kung mayroon po kayong allergies sa gamot. Pagkatapos po, dumaan muna tayo sa pagkuha ng vital signs bago kayo makipag-usap sa doktor." Tumango ako. Nanginginig ang kamay ko habang nagsusulat, pero habang binabasa ko, kumakalma ako. Dinala kami ng isang nurse sa isang maliit na silid at marahang kinuha ang aking blood pressure, SpO2 at temperatura. "Huminga po kayo ng malalim." Ang kanyang boses ay mas mahina pa sa tunog ng makina. Naalala ko ang mga pagbisita ko sa urgent care sa Amerika. Ang mga staff doon ay nagmamadali at walang sinuman ang tumitingin sa iyo ng higit sa 10 segundo. Dito, lahat ay kalmado, ngunit hindi mabagal. "Tapos na po, sir. Pwede na po kayong pumunta sa kabilang kwarto para makita ang cardiologist." Dahan-dahang gumalaw ang asul na kurtina nang pumasok ako. Ang doktor ay mas bata kaysa sa inaasahan ko. Plantsado ang kanyang puting coat at may manipis na salamin. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay. "Hello, Mr. Reyes. Nabasa ko na po ang inyong medical history. Mag-usap po tayo." Tinanong niya ako ng detalyado. Mula sa unang beses na naramdaman ko ang pagkabog ng dibdib, ang aking trabaho, pagkain, tulog, hanggang sa kung ano ang iniisip ko tungkol sa operasyon. Ikinuwento ko ang lahat. Minsan ay nagbibiro para mabawasan ang kaba. Ngumiti siya ng bahagya, hindi nang huhusga. Pagkatapos, nagrekomenda siya ng isang serye ng mga pagsusuri, ECG, echocardiogram, blood tests at chest x-ray. Magagawa natin ang karamihan nito sa loob ng isang araw. Kung kailangan pa ng masusing pagsubaybay, irerekomenda ko po na ma-admit kayo ng ilang araw para sa mga mas espesyal na pagsusuri.
Dahan-dahan siyang nagsalita. Binibigyang diin ang mga salitang para masubaybayan na parang natatakot siyang isipin kung OA ito. Tumango kami. Dinala kami ng nurse sa cashier. Ang listahan ng tinatayang gastos ay nakaprint, malinaw ang bawat linya. Sanay na akong magbasa ng mga invoice, kaya't mabilis kong tiningnan. Walang malabong mga item tulad ng miscellaneous fees. Tiningnan ko si Isabel at nakita kong tumango siya, nabawasan ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Inilabas ko ang aking pitaka at, dahil sa ugali, naglabas ako ng dagdag na pera para sa tip at inilagay sa tray. Tumingin ang cashier at marahang sinabi, "Sir, eksaktong bayad lang po sa bill ang tinatanggap namin. Pakitago na lang po iyan." Natigilan ako ng ilang segundo. Ang perang iyon ay isang simbolo ng isang nakasanayan. Napangiti ako ng nahihiya, isinilid muli ang pera at sinabing, "Pasensya na, nakasanayan lang sa Amerika." Tumango siya, "Okay lang po." Natawa ako sa sarili ko nang marinig ang salitang po. Matagal na panahon na, mula noong natutunan kong muli kung paano kumilos ng tama, ang mga pagsusuri ay isinagawa ng maayos, tulad ng isang puzzle. Ang ECG ay ilang minuto lang. Ang echocardiogram ay mas matagal. Ang probe ay dahan-dahang gumalaw sa aking dibdib. Tiningnan ko ang itim at puting monitor. Ang mga alon ay parang isang bundok na humihinga. Ipinaliwanag ng sonographer ang mga resulta ng maikli nang hindi gumagamit ng mga teknikal na salita. Hindi ko naintindihan ang lahat, pero naramdaman kong gusto nilang maintindihan ko. Hapon na, uminom ako ng maligamgam na tubig na ibinigay ni Isabel. Sumandal ako sa upuan at tumingin sa labas ng salaming pinto ng lobby. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumatama sa makintab na sahig. May ilang mga bata na naglalaro. Isang lalaki na marahang itinutulak ang wheelchair ng kanyang ina. Naisip ko, kung dito ako lumaki, siguro'y sanay na rin akong marinig ang salitang po mula pagkabata. Siguro'y hindi ko natutunan ang ugaling laging maging mapagbantay sa lahat ng bagay. Sinabi ng doktor na magkikita kami sa hapon para sa mga resulta. Habang naghihintay, sinubukan kong i-browse ang hospital app na na-download ni Isabel. Mayroon itong feature para sa paalala sa pag-inom ng gamot at isang lugar para i-download ang mga medical records bilang PDF. Tumingin si Isabel sa aking balikat. "Kita mo na? Hindi naman dial-up." Ngumiti ako. "Oo nga, siguro ang dial-up ay nasa mga lumang talyer na lang." Nang makita namin muli ang doktor, binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita ang ilang mga numero, ipinaliwanag kung alin ang maayos at alin ang nangangailangan ng masusing pagsusuri. Ang pinakamainam na plano ay ma-admit ka ng 2 o 3 araw, mag-i-schedule kami ng mga pagsusuri, susubaybayan ka at pagkatapos ay magpapasya tayo sa plano para sa operasyon. May mga bakanteng kuwarto simula bukas. Tiningnan niya kami. Naghihintay ng aming desisyon. Huminga ako ng malalim, iniisip ang aking mga gamit, ang mga t-shirt, ang katahimikan ng maliit na kondo. Tumango ako. "Sige po, Doc. Ayoko na pong patagalin ito." Sa counter, binigyan kami ng nurse ng isang listahan ng mga bagay na dapat dalhin, paalala kung kailan dapat mag-ayuno bago ang isang partikular na pagsusuri at kung saan iiwan ang mga mahalagang gamit. Ang boses ng lahat ay pareho, hindi galit, hindi nagmamadali, ngunit malinaw. Naramdaman kong nakatayo ako sa isang escalator. Dinadala ako nito ng marahan at walang alog. Kinuha ko ang isang litrato ng listahan at ipinadala sa aking tatay na may kasamang mensahe. "Bukas, maa-admit na ako. Okay lang ako, Tay." Sumagot siya ng isang okay at isang thumbs up emoji. Napangiti ako. Ang tatay ko ay natututo ng mga emoji ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Paglabas namin, dahan-dahan akong naglakad sa hallway, binabasa ang mga poster tungkol sa nutrition at rehabilitasyon. Isang guwardiya ang nagtuturo sa isang mag-asawa kung saan ipaparada ang kanilang sasakyan at sinimulan niya ang kanyang pangungusap sa, "Sir, dito po." Sabi ko kay Isabel, "Parang hotel." Nagkibit balikat si Isabel. "Sa hotel, walang magtatanong sa iyo kung nahihirapan ka bang huminga." Napatawa ako ng malakas. Ngayon ko lang napagtanto na ang mga luma kong biro ay tunog luma na talaga. Dapit hapon, pumunta kami ni Isabel sa isang maliit na kainan sa labas ng gate at uminom ng mainit na tsaa. Gusto kong ikuwento ang pakiramdam na hindi pinabayaan sa isang dayuhang lugar,
pero isang pangungusap lang ang nasabi ko. Salamat ha. Tumango si Isabel, hindi nagtanong kung para saan. May mga mag-asawa na hindi kailangan ng maraming salita para magkaintindihan. Tiningnan ko ang admission form para bukas. Nakita ko ang aking pangalan na nakabold, ang bawat section ay malinaw na parang isang salita ng pagpapakalma. Bukas, sa kwarto ng ospital, mausisa akong malaman kung ano talaga ang pakiramdam na maospital sa Pilipinas. Ang almusal ay may mainit na lugaw, prutas at yogurt. Sa hapon, may mainit na tsaa. Sabi ko kay Isabel, mas masarap kumain dito kaysa doon. Sa unang araw ko sa ospital, akala ko'y amoy disinfectant at tunog lang ng mga gumugulong na cart ang maririnig ko, ngunit napakalinis ng kwarto kaya't nahihiya akong huminga ng malakas. Makapal ang salaming bintana, maayos ang paghila ng kurtina, at ang aircon ay hindi nakakaginaw kundi malamig lang. Ipinakilala ng mga nurse ang kanilang sarili na parang isang basketball team. Ako po si Hana para sa morning shift. Ito po si Miguel para sa afternoon shift. Kung may kailangan po kayo, pindutin nyo lang po ang bell at darating kami agad. Tumango ako. Sa isip ko, sa ibang lugar, lagi nilang sinasabi, wait a minute. Dito, sinasabi nilang darating kami agad. Alas 7 ng umaga, isang tray ng almusal ang dumating na parang sa isang commercial. Umuusok pa ang puting lugaw, isang plato ng hinog na papaya at isang tasa ng malamig na yogurt. Nakaupo si Isabel sa tabi ko, nakangiti. Subukan mo ito, madaling tunawin. Unang subo ko ng lugaw, naramdaman kong uminit ang aking lalamunan. Marami na akong kinain na pagkain sa ospital sa Amerika masustansya, walang maipipintas ngunit mayroon pa ring pakiramdam ng kalungkutan. Dito, narinig ko ang sir, kain po kayo, at pagkatapos kumain, naramdaman kong mas palakaibigan ang lahat. Kumuha ako ng isang piraso ng papaya at sinabi kay Isabel, masarap kumain dito, hindi nakakalungkot tulad doon. Alas 8 ng umaga, itinulak ni Hana ang vital signs monitor papasok. Ang kanyang boses ay mas mahina pa sa tunog ng makina. Huminga po kayo ng malalim. Ang cuff ay humigpit sa aking braso at lumitaw ang mga numero. Isinulat ito ni Hana sa isang chart at tiningnan ako. Maganda po iyan, sir. Ngayong araw, mayroon po kayong ECG at light blood test. Magpahinga po kayo sa tanghali at babalik po ang doktor mamayang hapon para sa update. Ang schedule ay kasing linaw ng schedule ng tren. Nagtanong ako, pwede ba akong lumabas sa hallway para maglakad-lakad? Tumango si Hana. Opo naman sir, pero dahan-dahan lang po at kasama niyo po si Ma'am Isabel. Kapag napagod po kayo, huminto po kayo. Huwag po kayong magpumilit. Ngumiti ako. Ang pagiging mapilit ang specialty ko. Ngumiti rin si Hana. Nako, sir, hindi po namin pinapayagan ang specialty na yan dito. Isinuot ko ang aking tsinelas at dahan-dahang humakbang. Maliwanag ang hallway at ang bahagyang amoy ng alcohol ay nagpaalala sa akin ng aming karinderya isang amoy ng kalinisan na walang itinatago. May mga pamilya na nagbubulungan. Opo, excuse me po. Ang mga pinto ay bumubukas at sumasara ng walang ingay. Sumandal ako sa salaming rehas ng ilang segundo. Tinitingnan ang hardin sa ibaba. May mga matatanda na nagsasanay maglakad gamit ang mga walker. Sinabihan ako ni Isabel na bumalik na sa kwarto. Tumango ako. Hindi na sinusubukang magpakatatag para mapanatag ang sinuman. Sa tanghali, pinayuhan akong kumain ng katamtaman at magpahinga. Isang nurse ang dumaan at nagpaalala, sir, taasan niyo po ng kaunti ang unan ninyo para mas madali kayong makahinga. Umidlip ako. Pagmulat ko, nakita ko si Miguel, ang nurse sa afternoon shift, na nakatayo sa paanan ng aking kama, nakangiti. Mamayang hapon po, kukuha lang po ako ng kaunting dugo. Pagkatapos, uminom po kayo ng mainit na tsaa para gumaan ang pakiramdam ninyo. Mabilis at malinis ang pagkuha ng dugo. Nagbiro ako, sana makuha mo na rin ang mga alalahanin ko. Sumagot siya ng seryoso. Naku, sir, trabaho po iyon ng doktor. Bandang alas 4 ng hapon, pumasok ang cardiologist, hinila ang isang upuan at umupo sa kapantay ng aking mga mata. Hindi nakatayo sa ulunan ko. Dahan-dahan siyang nagsalita, inulit ang mga ginawa kaninang umaga
Binuksan ang kanyang tablet upang ipakita sa akin ang ilang mga numero na mukhang stock market chart. 60 hanggang 70% lang ang naintindihan ko, ngunit ang mahalaga ay hindi ako itinuturing na parang hangin. Magpahinga po kayo ngayong gabi. Kung walang kakaiba, gagawa po tayo ng isa pang pagsusuri bukas at pagkatapos ay ia-update ko po kayo sa buong plano. Tumayo siya, nagpaalam kay Isabel at sa akin. Lumabas siya, marahang isinara ang pinto. Dapit hapon, isang tasa ng mainit na salabat ang inilagay sa aking mesa. Mahinang sinabi ng nursing aide, dahan-dahan po sa pag-inom, mainit po iyan. Hinawakan ko ang tasa gamit ang 2 kamay na parang isang maliit na sisidlan. Naamoy ko ang luya na pumasok sa aking ilong at bumaba sa aking tiyan na parang may naglilinis sa loob. Ikinuwento sa akin ni Isabel ang mga maliliit na bagay. Ang kantin ay may sinigang, adobo at gulay. Mayroon ding masarap na kape, pero para bukas na lang daw. Tinanong ko kung pwede akong bumaba sa kantin. Tiningnan ako ni Isabel ng masama. Pwede, kapag pinayagan ka na ng doktor. Sa ngayon, manatili ka dyan. Bandang 6:00 ng gabi, sinabi ni Isabel na bababa lang siya saglit para kunin ang isang delivery. Tumango ako. Pagkalipas ng 5 minuto, bumalik siya na halos maiiyak, nawala ko ang pitaka ko. Bigla akong napabangon, kumabog ang dibdib ko, ngunit naalala ko ang sinabi ni Hana, huwag magpumilit, kaya't umupo ako ulit. Dumating agad si Miguel. Saan po nawala ang pitaka ninyo, ma'am? Sabi ni Isabel. Siguro po sa elevator. Tinawagan ni Miguel ang security. Wala pang 3 minuto, umakyat ang isang lalaki na nakasuot ng security uniform at magalang na nagsalita. Ma'am, pwede po bang ilarawan ninyo ang pitaka at kung ano po ang laman nito? Nanginginig na ikinuwento ni Isabel. Tumango ang gwardiya. Sige po ma'am, titingnan ko po sa CCTV. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik siya hawak ang pamilyar na brown na pitaka. Inilagay niya ito sa mesa at yumuko. Pasensya na po sa paghihintay ma'am. Binuksan ni Isabel ang pitaka. Lahat ay nandoon mga perang papel, ID, at ang maliit naming wedding picture. Natigilan ako ng ilang segundo, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa pangungusap na, pasensya na po sa paghihintay. Sa maraming ibang lugar, sasabihin lang nila, heto na. Dito, humingi sila ng paumanhin at inalok na tingnan ang CCTV para mapanatag kami. Tinanong pa ng guwardiya. Gusto niyo po bang i-check muli sa monitor? Umiling si Isabel. Wag na po, naniniwala na po ako. Tiningnan ko ang lalaki at dahan-dahang sinabi, salamat po, ngumiti siya. Ginagawa lang po namin ang aming trabaho. Sa gabi, kumain ako ng kaunting lugaw at adobong binili ni Isabel sa kantin. Ang alat at tamis ng karne ay nanuot sa aking dila, naamoy ko ang paminta at sibuyas at narinig ko ang mahinang ambon sa labas ng bintana. Mas masarap kaysa sa inaasahan ko, sabi ko, at naalala ko ang aking ugali na laging magkumpara. Ngumiti si Isabel. Kumain ka na lang, huwag ka nang mag-imagine. Nag-usap kami ng mahina tungkol sa karinderya, sa mga mababait na customer at kung gaano katagal dapat akong magpahinga pagkatapos ng operasyon. Sinubukan kong hindi pag-usapan ang pera at bigla ayoko na rin itong pag-usapan. Kapag nakikita mong ginagawa ng ibang tao ang kanilang trabaho ng maayos, gumaan ang bigat ng pera. Sa pagtatapos ng araw, isang accountant ang dumaan na may dalang maliit na cart at binigyan ako ng isang pansamantalang bill. Tiningnan ko ang mga linya na may kasamang description, oras, at presyo malinaw na parang isang journal ng buong araw. Nagtanong ako tungkol sa isang item. Ipinaliwanag niya ito ng malinaw, walang pag-iwas, at hindi sinabing ganoon po talaga ang patakaran. Tumango ako at pumirma. Gumaan ang pakiramdam ko na parang isinara ko ang isang kahon na alam ko kung ano ang laman. Gabi na, bumalik si Hana para sa kanyang shift at tinuruan akong mag-ehersisyo ng paghinga. Huminga papasok sa bilang na 4, palabas sa bilang na 6. I-relax ang mga balikat at tiyan. Sinunod ko ito ng ilang beses at naramdaman kong gumana. Inilatag ni Isabel ang isang manipis na kumot sa isang folding chair at umidlip. Pinagmasdan ko siya. Naantig ako sa paraan ng kanyang pakikipag-usap ng mahina sa lahat dito kung paano niya muling natutunan ang mga po at opo na dati natural sa kanya. Ngayon, ginagamit niya ito para alagaan ako.
Hinawakan ko ng marahan ang kanyang daliri. Nagulat siya at ngumiti. Matulog ka na. Kinabukasan, inulit ang lahat na parang isang ritual. Almusal, pagkuha ng vital signs, mga pagsusuri ayon sa schedule. Hindi na ako tumitingin sa orasan o naghihintay sa bell. Tinitingnan ko na ang mukha ng bawat taong pumapasok, kung paano nila binabanggit ang pangalan ko, kung paano nila inilalagay ang tray ng walang ingay. Nagsimula akong maniwala na ang kapayapaan ay isang estado na maaaring likhain ng maraming kamay basta't ginagawa ng lahat ang kanilang trabaho ng maayos. Sa hapon, dumating ang doktor na may dalang ilang mga bagong print na resulta. Umupo siya at ipinaliwanag ang bawat isa, nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Sapat na ang mga resulta para makagawa tayo ng plano para sa operasyon. Hindi mo na kailangang manatili pa dito ngayon. Papayagan kitang umuwi muna ng ilang araw habang hinihintay ang opisyal na schedule ng operasyon. Sa mga panahong iyon, maglakad-lakad ka lang ng dahan-dahan, kumain ng masustansya, at panatilihing kalmado ang iyong isip. Huminto siya at ngumiti. Maraming magagandang bagay sa Maynila pero huwag kang masyadong magpagod. Ngumiti rin ako. Uuwi muna. Bigla, nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang pananabik na parang magtakating class ako para manood ng sine. Tumingin ako kay Isabel. Gusto kong huminga ng hangin ng siyudad na ito. Hindi tatakbo, hindi makikipagsiksikan, maglalakad at hihinga lang. Tumango si Isabel. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang isang bagong punas na salamin. Sapat na ang mga resulta. Pinayagan akong umuwi ng doktor ng ilang araw habang naghihintay ng schedule. Gusto kong langhapin ang hangin ng Maynila. 3 minuto, may kape ka na. 5 minuto, may tapsilog ka na. Pero ang totoo, hindi mo na kailangan pang lumabas. Isang pindot lang, darating na. Sa unang umaga, pagkatapos kong pansamantalang lumabas ng ospital, hinawi ko ang kurtina at tiningnan ang eskinita sa Quezon City. Ang huni ng mga ibon ay humahalo sa ingay ng mga sasakyan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga puno. Sinabi ng doktor na maglakad ako ng dahan-dahan, bilangin ang aking paghinga at huwag magpumilit. Isinuot ko ang aking fitness watch, huminga papasok sa bilang na 4, palabas sa bilang na 6. Hawak ni Isabel ang aking kamay. Matapos ang ilang metro, narating namin ang isang coffee shop sa kanto. Pag-upo ko, nakita ko ang isang maliit na karatula, "We accept GCash." Napangiti ako. Isang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada, pero may QR code na parang isang flagship store. Mabilis na dumating ang aking iced coffee. Tumaas ang amoy nito at pumasok sa aking katawan. Itinaas ko ang aking telepono. Mag-scan lang po ako. Ngumiti ang tindera. "Sige po, sir. Ito po ang code." Itinutok ko ang aking telepono, isang beep, at tapos na. Sa California, madalas akong gumamit ng Apple Pay. Maginhawa, oo, pero laging may kasamang service fee at tip. Dito, ang masarap na kape na ito ay napakamura kaya't nahihiya akong magkumpara. Naglakad pa kami sa ilang maliliit na eskinita. Namumulaklak ang mga bougainvillea sa harap ng mga bahay. Nagsisimula ng umusok ang isang nagbebenta ng inihaw. Gusto kong huminto, ngunit naalala ko ang payo ng doktor kaya't bumalik kami sa kondo para magpahinga. Nang tanghali, sinubukan kong umorder. Binuksan ko ang Grab Food, tinipa ang tapsilog, at lumabas ang halos 12 mga restaurant sa malapit. Mayroong tapsilog with egg and atsara, mayroon ding lechon kawali. Pumili ako ng isa na may magagandang review. Ang ETA ay 18.2 minuto. Ang delivery fee ay halos kalahati lang ng presyo ng isang tasa ng kape sa California. Si Isabel, na nakahiga sa tabi ko, ay pinanood akong mag-scroll. Napakaginhawa na sa Pilipinas ngayon, ano? Nagbiro ako, akala ko noong nandito ka pa. Kailangan mong tumawag sa landline, maghintay at makinig sa music on hold ng 3 araw. Tiningnan ako ni Isabel. Kalimutan mo na ang dekada 90 mo. Nakita ko ang isang maliit na icon ng motor sa mapa sa screen. Nang malapit na ang rider, nag-vibrate ang app. Tumawag ang guwardiya sa ibaba. "Sir Paulo, andito na po ang pagkain ninyo. Pakikuha na lang po." Napailing ako at ngumiti. Sa maraming lugar, sisigawan ka lang nila. Bumaba ka na at kunin mo. Dito, narinig ko ang paki at po.
Kinuha ko ang box ng pagkain at umakyat. Pagbukas ko, ang kanin ay buhaghag, ang tapa ay bagong luto, at ang itlog ay mainit pa. Ang suka na may bawang at sili ay naamoy ko. Unang subo ko, at naramdaman kong napakabait ng buhay, kasing ganda ng berdeng ETA sa app. Sabi ko kay Isabel, sa Amerika, mabilis din ang delivery pero pagkatapos mong idagdag ang mga bayarin at tip magugulat ka. Dito, medyo mas matagal, lalo na kapag rush hour, pero sa kabuuan, mas madaling huminga. Tumango si Isabel. Ang mahalaga, madali kang makahinga. Sa hapon, sinabi ko kay Isabel na gusto kong sumakay ng grab bike para masaya. Kumunot ang noo niya, pero pumayag din na may kondisyon, maikling biyahe lang. Isinuot ko ang helmet at umupo sa likod ng driver, bahagyang kumapit. Dumaan kami sa ilalim ng mga puno. Ang hangin ay dumampi sa aking mukha, dala ang amoy ng araw, gasolina at bibingka. Napangiti ako sa sarili ko. Ang pakiramdam na ito wala sa California. Pagbaba ko, nagbayad ako sa app. Hindi kailangan ng barya at walang alalahanin kung magkano ang ititip. Lumingon ang driver. Salamat po, sir. Sabi ko, salamat din po. Ngumiti siya. Ingat po. Naglakad kami ng dahan-dahan sa tabi ng isang parke. Humihinto kami paminsan-minsan para makahabol ako sa paghinga. Pagdating namin sa isang malaking plaza, maraming tao ang nakaupo sa mga bangko, mga bata na nag-i-scooter at isang matandang nagbebenta ng sugarcane juice. Umupo ako, inilagay ang kamay sa aking dibdib. Ang mga pagkabog na naramdaman ko dati ay hindi na gaanong nakakatakot. Isang photographer ang kumukuha ng litrato ng mga turista. Sa malayo, may mga kabataang gumagawa ng TikTok. Ngumiti ako. Walang Nokia, pero ang lakas ng 5G. Sabi ni Isabel, huwag kang masyadong magsalita, ipunin mo ang iyong hininga. Tumango ako at tiningnan ang bandila na iwinawagayway ng hangin. Bigla, ang mga kwento tungkol sa kahirapan na narinig ko sa loob ng maraming taon ay parang alikabok na lang sa aking mga alaala. Gabi na. Nag-text si Tita Elena na kumain kami sa kanila. Ang kanyang bahay ay nasa isang maluwag na eskinita sa Pasig. Ang amoy ng sinaing ay mula pa lang sa gate. Pagpasok ko, bilang reflex, inalis ko ang aking sapatos. Ngumiti si Tita. Okay lang, iho. Maglakad ka ng nakayapak para malamig sa paa. Sa mesa, mayroong sinigang na isda, isang platong adobo, isang platong pinakuluang gulay, at isang mangkok ng sausawan. Hindi ko alam kung saan uupo. Sinabihan ako ni Isabel, mag-bless ka kay Tita, tapos dito ka umupo. Sabi ko, mano po, Tita, at umupo. Ipinaglagay ako ni Tita ng isda. Kumain ka ng kaunti lang. Kung ano ang sinabi ng doktor, sundin mo. Ngumiti ako. Opo, Tita. Pagkatapos ng ilang subo, tiningnan ako ni Isabel. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Sinabi ko ang isang pangungusap na hindi ko pa nasasabi sa buong buhay ko sa California. Kain po tayo. Ngumiti si Tita. Ayan, ganyan ang tunay na Pilipino. Ang mga salitang iyon ay magaan, ngunit naramdaman ko ang bigat nito na parang isang mainit na kumot sa aking dibdib. Tiningnan ko ang pagkain, ang paraan ng paghahatid ng pagkain sa isa't isa, walang nag-uunahan. Tinanong ako ng aking tito tungkol sa aking check-up, hindi nang huhusga. Sinabi lang na kung may kailangan ako, magtanong lang. Ikinuwento ko ang tungkol sa queuing machine, ang ITA, ang guwardiyang tumawag ng po, nagtawanan sila. Dahan-dahang sinabi ni Tita Elena, dito, hindi mo kailangang gumawa ng malalaking bagay. Gawin mo lang ng tama ang iyong parte. Pag-uwi, binuksan ko ang bintana para pumasok ang hangin. Ang syudad ay humihinga ng mahinahon, tulad ng isang heart monitor. Binuksan ko ang app, tiningnan ang aking mga nakaraang order, ang mga berdeng tuldok na gumagalaw. Naalala ko ang diner sa California, ang mga mapanirang salita na inulit ko, ang mahabang listahan ng gastos. Bigla, naramdaman kong hindi ko na kailangang maging depensibo. Walang pumipilit sa akin na mahalin agad ang isang lugar. Ngunit binigyan nila ako ng maraming dahilan para itigil ang pagkamuhi dito. Bago matulog, sinabi ko kay Isabel, bukas, dahan-dahan lang, ha? Huwag nating pilitin. Tumango si Isabel at kinumutan ako. Ipinadala ko sa aking tatay ang 3 litrato. Ang iced coffee na may QR code, ang tapsilog na may ETA,
at ang hapunan sa bahay ni Tita Elena. Sumagot siya ng 3 salita. Nasa tamang lugar ka. Ang pinto ng operating room ay hindi pa nagsasara, ngunit ang takot sa aking isipan ay unti-unti nang nawawala. Maaga pa lang, pumasok kami ni Isabel sa lobby ng St. Luke's. Ang pamilyar na amoy ng essential oils, ang malambot na dilaw na ilaw, ang electronic board na nagpapakita ng mga numero, tulad ng noong unang beses kaming dumating. Ibinigay ko ang aking appointment slip at agad akong binigyan ng isang set ng mga pre-operative form, listahan ng mga gamot na ininom, allergies, oras ng pag-aayuno, contact person. Tinanong ako ng nurse sa bawat linya na parang isang checklist. Pumirma ako. Nanginginig pa rin ang aking sulat, ngunit hindi tulad noong nakaraang linggo. Si Isabel ay nag-set ng mga paalala sa kanyang telepono para sa aking mga gamot. Pagkuha ng dugo, ECG, X-ray, lahat ay umandar ng maayos. Ang kailangan ko lang gawin ay huminga ng malalim. Sa bawat paglipat ng silid, may isang taong nagpapakilala. Ako po si Precious, in charge sa pre-op. Ako po si Albert, mag-aasikaso sa inyo para sa X-ray. Ngumiti ako. Ngayong araw, marami akong nakilalang mababait na tao na may magagandang pangalan. Ngumiti si Albert. Sir, dapat po maganda rin ang gawa kapag maganda ang pangalan. Sa huling konsultasyon, pumasok ang aking doktor kasama ang isang mas matandang lalaki na may maningning na mga mata sa likod ng manipis na salamin. Sir, ito po si Dr. Santos, ang pinuno ng Cardiology Department. Sa araw po ng operasyon, siya po mismo ang mangunguna sa team. Bigla akong napatayo, ngunit naalala ko ang payo, huwag magpumilit, kaya't umupo ako ulit at nagmano. Magandang araw po, Doc. Hinila ni Dr. Santos ang isang upuan, umupo sa kapantay ko, kumuha ng isang malinis na papel at iginuhit ang puso gamit ang isang asul na panulat. Itinuturo ang bawat bahagi na kailangang operahan. Dahan-dahan siyang nagsalita, humihinto, paminsan-minsan para makasunod ako. Ito po ay isang congenital defect. Matagal na pong kinokompensa ng katawan ninyo. Ngayon, aayusin po natin ang daloy ng dugo. Hindi po ito madaling operasyon, ngunit ito po ay isang kaso na madalas naming nakikita at sinasanay. Ngumiti siya. Ang pinakamahalaga po ay manatili kayong kalmado. Kami na po ang bahala sa iba. Natahimik ako na parang may isang taong nagpako ng isang matibay na pako sa isang nanginginig na pader. Naalala ko ang mga ebidensya sa mga nakaraang araw. Ang cashier na tumanggi sa tip, ang guwardyang nag-alok na ipakita ang CCTV para mapanatag si Isabel, ang janitress at delivery rider na tumulong sa akin noong umuulan, ang nagbebenta ng prutas na hinabol ako para isauli ang aking telepono at tumanggi sa pabuya. Wala na akong dahilan para pagdudahan ang isang sistema kung saan ang bawat maliit na bahagi ay nasa tamang lugar. Kung sila, ang mga taong bihirang mapansin, ay ginagawa ng tama ang kanilang trabaho, mas lalo na ang mga taong may malaking responsibilidad tulad ni Dr. Santos. Pumirma ako sa consent form. Ipinaliwanag ng nurse ang bawat section, mga panganib, komplikasyon at pangangalaga pagkatapos ng operasyon. Hindi ako matapang, ngunit naramdaman kong hindi ko na gustong umiwas. Inilagay ni Isabel ang kanyang kamay sa aking likod. Tiningnan ko siya. Okay lang ako. Tumango siya, kasing sigurado ng guhit na ginawa ni Dr. Santos. Tanghali, nagdala ang ospital ng isang magaan na pagkain, mainit na lugaw, isang mangkok ng nilagang gulay at kaunting prutas. Dahan-dahan akong kumain. Sa mesa, isang maliit na sobre na may lamang mga alahas ko ay selyado. Sinabi ng nurse na ilagay ito sa isang locker at pumirma. Ang ilang mga pamamaraan na nangangailangan ng deposito ay may hiwalay na resibo, hindi isinama sa mga malabong bayarin. Sanay akong maghanap ng mga detalye, ngunit ngayon wala akong makitang dahilan para mainis. Minsan, ang kapayapaan ay ang pagtigil sa paghahanap ng dahilan para hindi mapanatag. Hapon, bumalik si Isabel sa kondo para kumuha ng iba pang gamit. Nakahiga ako, nakatingin sa kisame, naririnig ang mahinang ingay ng mga sasakyan sa labas. Ang puso ko ay tumitibok ng regular. Binuksan ko ang aking telepono at tiningnan ang mga litrato. Ang mukha ng aking tatay sa isang video call
isang mangkok ng masarap na pagkain sa isang restaurant, ang kapote ng janitress, ang makintab na tapa sa isang take-out box, ang QR code sa tabi ng isang tindahan. Lahat sila ay konektado sa isang hindi nakikitang sinulid na tinatawag na kabutihan. Bandang alas 4, bumisita muli si Dr. Santos kasama ang head nurse ng operating room. Binasa ko ng malakas ang checklist. Oras ng pag-aayuno, pagtanggal ng pustiso kung mayroon, paglilinis ng katawan bago ang operasyon. Tinanong ng doktor, "Mayroon po ba kayong hindi malinaw?" Umiling ako. "Wala po, Doc. Pero mayroon po akong isang tanong." "Salamat po." Ikinaway niya ang kanyang kamay. "Huwag ka munang magpasalamat ngayon. Itabi mo iyan para sa recovery room. Pero ang pinakamaganda ay hindi na kailangan pang magpasalamat. Ginagawa lang namin ang aming trabaho." Bumalik si Isabel bago magdilim. Inayos niya ang aking mga gamit sa cabinet. Nag-set siya ng mga alarma, 6 p.m., tigil sa pagkain, 9 p.m., huling inom ng tubig, 10 p.m., patay na ang ilaw, 4 a.m., gising para maligo at maghanda. Nagsalita siya na parang isang konduktor ng orkestra. Tumango lang ako at sumunod. Niyakap niya ako nang walang sinasabi, na parang inilalagay ako sa isang ligtas na lugar. Oras na para sa pre-operative shower. Ang mainit na tubig ay dumaloy sa aking mga balikat. Ang amoy ng antiseptic na sabon ay medyo matapang ngunit komportable. Sinuklay ko ang aking buhok gamit ang aking mga daliri, tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang pamilyar na mukha, ngunit mukhang mas bata ng ilang taon. Sinabi ko sa sarili ko ang isang simpleng salita, "Magtiwala ka." Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. Siguro dahil ipinagkatiwala ko na ang lahat sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Napanaginipan kong sumasakay ako sa isang maliit na bangka sa isang ilog. Ang sagwan ay dumadampi sa tubig ng marahan na parang isang piano key. Pagmulat ko, hindi pa gaanong maliwanag. Ang nurse sa early shift ay nakatayo na sa labas ng pinto. "Sir, oras na po para maghanda." Inayos ni Isabel ang telepono, tinanggal ang charger, at huminga ng mas malalim kaysa sa akin. Isinuot ko ang damit ng pasyente at humiga sa isang stretcher. Ang mga ilaw sa hallway ay dumaan na parang mga bituin. Isang nurse ang nagtutulak ng stretcher, isa ang nasa kaliwa, at si Isabel ang nasa kanan, ang kamay niya ay nasa gilid ng stretcher. "Okay ka lang?" "Okay lang." Naamoy ko ang lamig ng operating area. Isang puting pinto ang bumukas. Sa loob, may mga taong nakasuot ng berde na gumagalaw. Gusto ko sanang magbiro, ngunit inipon ko na lang ang aking hininga. Pumasok kami sa operating room. Humiga ako sa operating table. Sumara ang pinto. Pagmulat ko, ang kisame ay mga puting parisukat. Sinubukan kong lumunok. Ang lalamunan ko ituyo. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng beep-beep. Ang unang boses na narinig ko ay kay Isabel. "Naririnig mo ba ako? Pindutin mo ang kamay ko." Nanginginig ang aking daliri, ngunit nahawakan ko ang kanyang kamay. Isang bahagyang pagpindot at naramdaman kong bumukas ang mga ilaw sa buong mundo. Isang nurse ang bumulong malapit sa aking tainga. "Gising na po, si Sir Paulo. Huminga po kayo ng dahan-dahan." Kasabay ko po, "Dahan-dahan lang po." Walang sumisigaw, walang nagpapanik. Ang lahat ay parang isang mabagal na sayaw na alam ng lahat. Nakatulog at nagising ako ng ilang beses. Nang mas malinaw na ang aking isip, nakita ko si Dr. Santos sa paanan ng aking kama. Naging maayos po ang operasyon. Ginawa na po namin ang aming parte. Ngayon, ang trabaho ninyo ay mamuhay ng maayos, huminga ng malalim, at mag-ehersisyo. Ngumiti siya gamit ang kanyang mga mata. Tumango ako ng bahagya, natatakot na kung gagalaw ako ng malakas, mawawala ang kaligayahan. Sa unang gabi sa recovery room, natutunan kong muli kung paano bilangin ang aking paghinga. Sa tuwing nakakaramdam ako ng sakit, isang nurse ang lalapit, tatanungin ang antas ng sakit, aayusin ang aking posisyon, at magdadagdag ng unan. "Kung may kailangan po kayo, pindutin niyo lang po ang button, darating po kami agad." Sinubukan kong pindutin ito isang beses para lang malaman kung ano ang tunog nito. Ito ay kasing hina ng isang taong kumakatok sa iyong pinto at naghihintay na papasukin mo. Umaga, tinulungan akong umupo. 2 nurse, isa sa bawat gilid, ang nagsalita. "Dahan-dahan lang po tayo. Kung saan po tayo mapagod, doon po tayo hihinto."
Ang likod ko ay parang isang bagong tayong haligi medyo nanginginig, ngunit unti-unting tumuwid. Isang physical therapist ang nagdala ng isang plastic na tubo. Hipan niyo po ito para umakyat ang bola ng kaunti. Isipin niyo pong laro lang ito. Hinipan ko at ang berdeng bola ay umakyat ng isang guhit. May pumalakpak ng mahina na parang para sa isang sanggol na natutong maglakad. Ngumiti ako. Tanghali, inilipat ako mula sa recovery room patungo sa isang regular na kwarto. Pagbukas ng pinto, pumasok ang liwanag. Si Hannah, ang nurse sa morning shift, ay naghihintay na. "Welcome back po, sir." Inayos niya ang aking unan, tiningnan ang aking tahi, pinalitan ang aking IV, at pinaalalahanan si Isabel. "Mamaya po, bigyan niyo po si sir ng maligamgam na tubig para magmumog para gumaan ang pakiramdam niya." Tiningnan ko ang orasan. Ang oras ay biglang naging maayos, hindi na isang walang katapusang traffic. Hapon, bumisita ang aking doktor, ipinaliwanag ang aking pag-unlad at binanggit ang mga bagay na dapat iwasan. Nagtanong ako ng ilang simpleng tanong. Sinagot niya ang lahat ng may pasensya. "Magtanong lang po kayo. Kapag naiintindihan ninyo, mapapanatag po kayo." Hinawakan ko ang mga salitang iyon. Ang pagkain pagkatapos ng operasyon ay dumating. Mainit na lugaw, kaunting giniling na karne, isang tasa ng niligis na gulay, at isang maliit na baso ng gatas. Dahan-dahan akong kumain. Si Isabel ay nakaupo sa tapat ko, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang ngiti ay abot tenga. Alam mo ba, noong nasa loob ka, naririnig ko sa isip ko ang isang boses na nagsasabing, "Gawin mo lang ang iyong parte." Ngayon, nakita ko na. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hindi nagsalita. Dito, hindi sila nangangako ng malalaking bagay. Ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. At ang paggawa ng trabaho ng tama ay ang pinakamatibay na pangako. Gabi na, dumaan ang accountant dala ang pansamantalang bill. Tiningnan ko ang mga malinaw na linya, bayad sa operating room, mga gamit, gamot, professional fees. Malinaw ang lahat. Tumingin ako sa kanya. "May mga hidden charges po ba?" Ngumiti siya. "Wala po, sir. Kung mayroon pong karagdagan, iprint po namin ng hiwalay at ipapaliwanag ang bawat isa." Pumirma ako at ang aking puso ay kasing payapa ng isang ilog sa umaga. Sa ikalawang araw, sinubukan kong tumayo. Si Miguel at Hannah, isa sa bawat gilid. 1, 2, 3. Ang aking mga paa ay dumampi sa malamig na sahig. Nakatayo ako. Pagkatapos ng ilang segundo, kumabog ang puso ko sa tuwa. Sabi ni Miguel, "Dahan-dahan lang po sa pagsasaya, sir. Huwag po magpumilit." Napatawa ako habang tumutulo ang luha. Opo. Naglakad kami sa hallway. Binilang ko ang bawat tile, 5, 10, 15. Bawat tile ay isang maliit na tagumpay. Bawat maliit na tagumpay ay isang mahabang pasasalamat. Pabalik sa kwarto, dumaan ang gwardyang nakita namin noong gabi ng nawawalang pitaka. Ngumiti siya. "Congratulations po, sir." Nagulat ako. "Duty niyo po rin ngayon?" Tumango siya. "Opo, sir. Nagpalit po ako ng shift. Nakita ko po kayong naglalakad kaya't dumaan po ako para batiin kayo." Isang pangungusap lang, ngunit naalala ko ang ulan, ang mainit na tsaa, ang mga kamay na tumulong sa akin. Ang mga taong bihirang maalala ang pangalan, ngunit naalala nila ang bawat hakbang mo. Hapon, nag-video call ako sa aking tatay. Tiningnan niya ako ng matagal, hindi nagtanong kung masakit kundi, "Natakot ka ba, anak?" Sumagot ako ng totoo. "Hindi na po gaanong, tay." Sa tuwing may magtatanong, "May kailangan po ba kayo, sir?" Nawawala po ang takot ko. Ngumiti si tatay. "Nasa tamang lugar ka nga." Itinutok ko ang kamera para makita niya ang kalangitan ng Maynila mula sa bintana. Dahan-dahang sinabi ni tatay, "Noong umalis ako diyan, ganyan din ang langit. Pero noon, walang nagsabi sa akin na huminga ako ng malalim." Natahimik ako. May mga salita ang matatanda na parang isang maliit na karayom na tumutusok sa tamang lugar, isang saglit na sakit na sinusundan ng pangmatagalang init. Nang gabing iyon, hindi na ako nagugulat sa mga tunog ng makina. Narinig ko ang mga yabag ng mga nurse, ang isang taong nagsasabi ng opo sa counter, ang mahinang tawanan sa malayo. Ang siyudad sa labas ay maingay, ngunit sa loob, para kaming isang maliit na nayon. Bawat isa
ay may ginagawa ang kani-kanilang parte. Umaga ng ikatlong araw, sinabi ng doktor, kung magpapatuloy po ang ganitong pag-unlad, pwede na po kayong umuwi bukas ng hapon. Umupo ako ng mas tuwid. Bigla, gusto kong itali ang sintas ng aking sapatos. Ibinigay sa akin ni Hana ang isang gabay para sa pag-uwi. Minarkahan ng dilaw ang mga mahahalagang bahagi, schedule ng paglalakad, oras ng pag-inom ng gamot, mga hotline. Walang pangungusap na bahala ka na, puro kung may kailangan po kayo, tawagan niyo lang po kami. Tanghali, inilagay ni Isabel ang aking telepono sa aking kamay. May maliit pa itong gasgas mula noong nahulog ito. Magsulat ka, sabi ni Isabel, para kay tatay, kay Tita Elena, sa mga taong tumulong sa atin. Binuksan ko ang Notes app. Ang mga salita ay lumabas, nag-aalangan, na parang natututo akong muling maglakad, paumanhin sa masamang pag-iisip. Salamat sa paggawa ng tama sa inyong trabaho. Huminto ako, huminga ng malalim. Siguro sa susunod na kabanata, mas mahaba na ang isusulat ko. Isusulat ko para sa mga kaibigan ko sa California na laging tumatawa kapag may bumabanggit ng Pilipinas. Isusulat ko para sabihing, nagkamali ako. Bukas, uuwi na ako. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, tinitingnan ang lobby kung saan muntik na akong matumba sa ulan. Gusto kong sabihin ang dalawang pangungusap, patawad at salamat. Ngunit kanino ko uunahin? Ako'y humihingi ng paumanhin at ako'y nagpapasalamat. Umaga ng paglabas ko sa ospital, ang Maynila ay parang bagong ligo. Nakatayo ako sa balkonahe ng kondo, ang kamay ko'y nasa aking dibdib. Pinakikinggan ang aking bagong ayos na puso na tumitibok ng regular. Sa ibaba, ang mga tao ay papasok sa trabaho, may dalang kape, hinahatid ang kanilang mga anak sa eskwela. Nag-text ako sa aking tatay. Okay na po ako, tay. Sumagot siya ng isang salita, mabuti, at isang emoji ng nagdarasal na mga kamay. Ngumiti ako. Sa edad ng aking tatay, minsan ang isang salita ay katumbas na ng 100 payo. Inayos namin ni Isabel ang aming mga gamit. Ang lalagyan ng gamot ay maayos na nahahati. Ang listahan ng mga tagubilin ay nakadikit sa pinto ng cabinet. Nag-scan ako ng QR code para bayaran ang aming almusal sa tindahan sa kanto. Sinabi pa rin ng tindera ang po. Bigla, gusto kong libutin ang syudad at batiin ang bawat po na narinig ko sa biyaheng ito. Ang po ng cashier na tumanggi sa tip, ng guwardyang nagbukas ng CCTV, ng janitress na sumukob sa akin mula sa ulan, ng delivery rider na nag-abot ng mainit na tsaa, ng nagbebenta ng prutas na nagsauli ng aking telepono, ng mga nurse na tinawag ako sa aking pangalan, ni Dr. Santos na nagsabing, kami na po ang bahala sa iba. Hapon, naghanda si Tita Elena ng isang salo-salo, sinigang, adobo at nilagang gulay. Sinabi ko ang kain po tayo ng malinaw at walang hiya. Tinanong ni Twen, ano na ang plano ninyo, iho? Tiningnan ako ni Isabel. Dahan-dahan kong sinabi, babalik po kami sa California, magtatrabaho at aasikasuhin ang mga gamot. Pero siguro po, babalik kami dito taon-taon para bisitahin kayo, si tatay, at para pagalingin ko po ang sakit kong prejudice. Tumango si Tita Elena, ang kanyang mga matay medyo basa. Umuwi kayo, anak. Laging bukas ang pinto ng bahay. Sa huling gabi, sumulat ako ng isang mahabang liham para sa mga kaibigan ko sa Daly City, ang mga taong laging tumatawa kapag may bumabanggit ng Pilipinas at nakikitawa rin ako. Sumulat ako sa Taglish, pero mula sa puso, mga pare, sorry, sinasabi ninyong magulo at mahirap ang Pilipinas. Sang-ayon din ako dati, pero ang nakita ko sa mga nakaraang linggo, napatahimik ako. Sa ospital, hindi sila tumatanggap ng tip, pero tinatanggap nila ang responsibilidad. Ang bill, walang mga hidden charges, malinaw ang bawat item. Ang lobby, hindi parang palengke, tahimik na parang library. Isang gabi, muntik na akong matumba. Isang janitress at isang delivery rider ang sumalo sa akin nang mas mabilis pa sa anumang hotline. Sa isang palengke, isang babae na mas mahirap sa akin ng 10 beses ang nagsauli ng telepono ko na naglalaman ng kalahati ng buhay ko at ngumiti lang. Sa isang coffee shop sa tabi ng kalsada, i-scan ko lang ang QR code at hindi ko na kailangang isipin kung magkano ang ititip. Dito, mayroon silang isang relihiyon, gawin ng tama ang kanilang trabaho. Ipinadala ko ang liham,
Sumandal ako, pinakikinggan ang tunog ng ceiling fan na umiikot ng regular, tulad ng bagong ritmo ng aking puso. Umupo si Isabel sa tabi ko, isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Bumulong siya, meron din akong mga hindi magandang alaala dito, kaya't madalas akong magreklamo. Pero ngayon, iba na ang nakikita ko. Hindi dahil nagbago na ang buong Pilipinas, kundi dahil handa na tayong tingnan ito ng mas mabuti. Lumingon ako. Oo, handa na tayong tanggalin ang ating mga colored glasses. Ngumiti siya, at handa nang makinig sa mga po at opo. Kinabukasan, pumunta kami sa airport. Dahan-dahan akong naglakad, hindi nagmamadali. Pagkatapos ng security check, umupo ako at tinawagan ang aming tour guide sa probinsya. Salamat ha. Ngumiti siya sa telepono. Sir, may utang pa po kayong isang biyahe sa bangka sa amin ha? Sabi ko, pangako. Nag-text ako sa ospital. Salamat po sa inyong lahat. Babalik na po ako sa California at susundin ang schedule ng check-up. Sumagot ang isang nurse. Ingat po sa biyahe, sir. Kung may kailangan po kayo, tawagan niyo lang po kami. Kung gayon, anong papel ang pipiliin nating gampanan sa orkestrang ito? Ilan sa mga tao sa paligid natin ang tahimik na nagdadala ng karangalan ang taong nagbukas ng pinto sa ulan, ang nagsauli ng nawawalang gamit, ang matitiyagang nagpaliwanag ng isang mahirap na dokumento, at handa ba tayong tumugon sa pamamagitan ng paggawa ng tama sa ating parte? Upang kapag kinakailangan, ang buong lipunan ay magiging isang emergency response team ng tiwala. Ikuwento mo ito sa isang taong nag-aalinlangan, hindi para makipagtalo, kundi para ipaalala sa kanila na may mga lugar na nag-uudyok sa mga tao na mamuhay ng mas mabuti. Dahil ang pinakadakilang lakas, minsan, ay hindi matatagpuan sa maningning na mga paputok, kundi sa tahimik na pagtango ng mga taong gumagawa ng tama. At kung kailangan mo ng isang imahe na dadalhin, tandaan mo ito, tulad ng isang maliit na bulaklak na namumukadkad sa gitna ng bagyo. Ang Pilipinas ay nananatiling matatag sa pamamagitan ng pang-araw-araw na kabutihan, isang bagay na nagpapayuko sa bawat dumaang unos.